So ayan, nakita natin ito yung gagamitin natin pang flashing ng ating transmission cooling lines. So ito yung lagayan ng langis ETF. Tapos ito yung control. Ito yung mga function nya. Tapos mamaya pag ano na tayo, flashing na tayo, tuturo natin kung ano yung mga function na yan. Tapos ito yung dalawang hose, yung kulay itim at saka kulay pula. Ito yung supply at saka waste ng ating transmission fluid. So ito yung supply, kulay itim. Ito yung waste at saka ito yung air supply. So ito yung hangin. So dapat ang hangin nito may ano rin siya. Ayan, nakalagay dito minimum 90 psi required. Kasi pag below ito, hindi accurate yung ating pag flashing. So ngayon yun yung ating machine. At dito tayo sa ilalim sa sasakyan. Ito yung ating cooling lines. Ayan, papuntang papuntang cooler. So itong linya na to, dito natin kakabit yung dalawang hose. So itong wire pala na to, itong wire na to, ito yung magsisilbing supply natin para mabuhay yung ating machine. So dito yung nakakabit sa ating battery. So, ayan, positive tsaka negative. So ngayon check natin kung nagana ba yung ating machine. Ito yung switch nya. So ibig sabihin nabuhay. So dito naman yung ating machine ngayon, may laman siya na 2 quarts. May laman ito natin yung ating machine. So ang gagawin natin, magre-refill tayo ng fluid dito. So magre-refill tayo kahit mga 10 litro na fluid para maproceed tayo sa ating pag-flashing ng ating system. So yung dalawang hose nakabit na sa ilalim. Tapos ngayon iangat natin yung sasakyan para makita nyo sa ilalim. Ito yung gamit natin, Dextron 6. So, flashing machine is ready. Sa itong nakita nyo dito, ito yung important, may mga notice dito. To operate machine, supply ETF must be greater than 65 degrees Fahrenheit. So, ito, nasa ano tayo? 69 degrees. So, pasok tayo dito. Pasok tayo sa specs nya. So, ngayon, mag-flashing na tayo. Nakabit na yung ating hose. So, ayan na yung ating hose, yung supply at saka waste. Yung kulay pula, waste yan. Ito yung supply. So, mangyayari, papasok yung bagong fluid dito, linya na to, yung mga lumang fluid o yung mga dumi dun sa ating linya sa cooler, lalabas dito. Paglabas niya dito, yan, ito na yung ano natin. Dito na yung waste natin. So, ayan na yung mga dumi ng ating transmission cooling line. So ayan. So ngayon may hangin na tayo, may supply na dito na. So it's time to flashing. So ayan, ang una niyan, switch siya sa flash. Pag umilaw, ibig sabihin gumagana na yan. Hintayin natin konti. Tapos ayan, nakita nyo, ayan, gumagalaw yung mga linya. Ayan, ibig sabihin kinukuha niya yung mga lumang langis tapos pinapalitan ng bago. Ayan natin, flash na yan. Baka pag nakamilaw na yan, unduin na yan. Narinig niya naman,
Ano. Tapos adjust natin may tinatawag tayong reverse flow. So babalik na rin natin tong hose na to. Ito ililipat natin sa kabila, tapos yung supply naman ililipat natin dito para ma-reverse yung ating pag-flushing, tsaka masigurado na makuha talaga lahat ng dumi. So i-switch natin yan sila, lilipat natin yan. Yan, nilipat na natin, tapos flushing tayo ulit. Tulos natin ulit. Ginawa natin ano natin, reverse flow test tayo. Tapos lagi yung tatandaan ito yung amount ng fluid na nasa ating machine. So pag naubusan naman to, mangyayari hindi tayo makuha ng code. So ulitin natin yung unang procedure. So idle natin. So na-flushing natin yung linya natin, gagawin natin, i-flow natin. Kumbaga ang flow, kumbaga wala siyang kumbaga fluid, diretso yung fluid. Yung mga lumang langis sa loob nating cooler, i-drain niya lahat. So flow natin. Yan. Papalitan niya ng bago. Ginawa natin yung flushing kasi para kung may mga debris siya, kuha talaga kasi may pressure eh. Ito naman pag flow na to, kumbaga pinapalitan niya lahat ng dumi, tinatanggal niya lahat ng duming fluid dun sa ating linya, tapos ni-drain niya. So yun yung flow natin. Tapos kung nakita niyo yan, yung mga reading na yan, may specs yan siya na kung ating linya ay pasok ba siya sa tinatawag na standard. So ngayon, apat, so kahit mga tatlo, kukuha natin yung code. Tapos yung code na yan, i-explain ko dyan sa inyo mamaya pagkatapos ng ating flushing. So yan, code na natin. So yun yung code na yan. Makita yung code na to. Ito yung pagbabasihan ng ating warranty. So wala na yan, hindi na yan importante. Ang importante nagawa natin yung tamang pag-flushing ng ating linya sa operasyon ng machine na to. So ayan mga busing, tapos na natin may flushing ating linya. Tapos natin may flushing ating linya. So ang gagawin natin, kakabit na natin yung ating bagong transmission na inasimbol o binuo o tawag niyan rebuild o mga term yan. So ngayon mga bossing, natapos na natin yung ating demonstration sa ating pag-flushing ng transmission fluid line. I hope may natutunan tayo kahit papano, at saka kung may mga katanungan kayo, comment down below lang para may isa-isa natin masagot natin. So hanggang dito na lang, maraming salamat at God bless sa ating lahat.